Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ilatag sa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw. Kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi, pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sabay ako at may Sabay ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sa sanay, hirap o kalusugan taglay, pakikipaglaban, sa karahasan, sa matutong galian. Babay ako, may panindig, kasi matitinag kailan pa man. Babay ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Isa mga biyan ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Mekanismong tulot ay Mayong hapon sa aton nga mga kauturan sa mga naka-tune in na sa 585 AM kag sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Kamusta kamo? Kamusta no matapos ang nagluntad kay inang linog no sa Sipalay City, Negros Occidental. Kita diri mga biyan sa syudad sang Iloilo. Naka-record no ang aton nga FIVOX sang intensity 2. mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Kabay pa no nga you are safe no. Kaupod man ang inyong pamilya. Pila mga abyan no ka mga estudyante ka inano ang nagwagid sa ilang Buhay dito, susok school buildings matapos man ang nabatsagan nato no nga lino, although may iba niya nga mga estudyante they were puzzled no kung nga agi pagwa sila kaya wala man sila may nabatsagan nga lino, but for those especially no mga estudyante nga yara sa 3rd o 4th floor sa ilang school buildings nakabatsyag mga biyansang pagtayo dari sa ato no sa Dalan Mapa Streets kag sa Rizal Streets no diri sa aton sa Iloilo City proper sa mga abyan ka buluthuan man ang FINMA University of Iloilo tingala kita kaina no nga pagpanaog naton sa salakyan ang mga estudyante yara sagwa no sa ilang buluthuan and according sa ila kimpagwa ini sila bangod nga kinahanglan ma-insure ang ilang safety kaina mga binabatsagan ang lino or na record no ang lino alas 8:04 sang aga. Pero kung hindi kita magsala, igo nakabalik no ang mga estudyante naton mga yara na sa alas 10. Iti kinahanglan nga ma-insure no nga safe no nga magbalik ang mga estudyante kag safe ang ilang building. Diri sa aton mga biyan sa TTW building o sa di inomi araman sa classrooms ang
Babayag Pinmayuan, ipagwa man ang mga college students, bukod no ang ilang mga manunudlo. karapatan sa mga usapin. So, sandig no sa aton nga impormasyon nga nakuha Usagang tagalay. sa ina mga tectonic in origin 4.9 magnitude nga linog na record ini alas 8:04 sang aga sa Sipalay City, Negros Occidental May kakaya. na may kadalumon nga 10 kilometers. May na-record man nga intensity 2 sa Iloilo City and instrumental intensity 1 sa City of Bago, Negros Occidental. Wala kita ginalang umano nga damage o kon aftershocks. Babaya ko kayang pamunuan. Pero bago lang gid mga abyan no, mga alas 12, Mismong dulot ay pag mga 12:13, Haba iyong ipatutupad. may ara man nga na record nga linog 5 magnitude 5 Sa kabataan. sa Davao, Sa namang busang. or particularly no sa Sarangani Island Municipality of Sarangani, Davao Occidental. May karapatan. May kakayahan. Malakas ang loob. Na record ini no 12:13 PM subong langgit nga Bansa. hapon. Ang mundo'y Tectonic in origin man no kag 10 kilometers man ang kadalumon. Pinabatyakan kita nga intensity 1 sa Alabel, Sarangani. Uman mga abeno ang aftershock pero wala man gina-expect nga Wala damage. babaeng palakas. Sa Cebu naman mga abeno kung sa diin nagluntad atong mabaskog man nga linog 6.9 magnitude nga linog last September 13. Padayon mga aben ang pag-record sa nga linog sa aton man nga Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLCS DOST. Ganino sa mga kauturan naton nga nagapamati di man nga bahin sa Pilipinas o kon sang kalibutan. Keep safe no, we are praying for everybody's sake. Pusong totoo. Kayang-kaya ko. Siwana ko. Sa buong bansa. At buong mundo'y Mga biyan, kada Martes, ako ang inyong nga alagad, Marian Grace Aranyata, and welcome sa aton nga programa, Babae Ka. Kung sa diino, isa naman kababaeng aton nga makaupod later on sa aton nga pagpangalagad para pamatian mga biyan ang iyang nga istorya. Isinusulong ko mga At layunin. hindi basta-basta ang aton nga makaupod nga bisita later on. Bangon mga biyan no, ang aton nga Taglay. Makikipaglaban. guest later on, ranked 7 sa giniwat ng September 2025 Psychometrician Licensure Examination. Babaya ko. Bugal mga abyano sa mga May kakayahan. Malakas ang loob. Iloilo, labi na sang iyang Siwana ko. buluthuan ng Iloilo Doctors College. Mundo'y pasigawan. Makaupod natin later on mga abyan si Ma'am Arian Lay Segovia ang ating nga rank 7 sa Psychometrician Licensure Examination. Baloon natin mga abyan no, ang journey ni Ma'am Arian. Para sa akin. Halino sang nag-eskwela pa lang siya. Tugtog nga ti sang nag-prepare for the licensure examination hasta nga nakuha niya mga abyan no, ini nga title na registered psychometrician. Babae ko. May panindigan. Di So sa mga kauturan natin tira no, mga estudyante nga magakuha pa lang sang licensure examination, nati may mga pamangkot no or luyang inyo makahibalo Kayang-kaya. sang tips no, kaming mismo from someone na isa sa mga top notchers nato. Pwede ka po comment dira sa ato nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pero antes naton mga abyan makaupod ang ato nga bisita subong hapon. Ay, di po susukuan. Nakadulong kami anay sa inyo sa pila ka mga balita. Kaya naman ang malaki. Kung sila walang babae palaban. Ang hamon ng buhay dito susukuan. Wala ba? Wala ba? May panindigan. Matitinag kailan pa man. Babae ko na may karapatan. May kakayahan. Malakas ang loob. Pusong totoo. Kayang-kaya ko. Siwana ko. Sa buong bansa. At buong mundo'y pasigawan. Babae ko. Babae ko. Mga biyan
ginahaylo ang mga tanan nga first-term women local chief executives para do nga ma-enhance pagid ang inyong knowledge, tools, and decision-making processes and effective policy implementation kag monitoring sang GAD principles o kung gender and development principles sa inyong operasyon. Yara mga biyan nga hiwaton nga strategic leadership for gender responsive local governance. Isa mga biyan ka training para sa mga babae, no, mga bag-o naton nga mga local chief executives diri sa pungsod Pilipinas. Hinawal no iskana namon or i-flash namon no ang Babayan ko at may QR code para sa registration. isinusulong Iwaton ini mga biyan sa October 24, 2025 sa Diamond Hall or sa Diamond Hotel, Manila. hirap po kalusog ang taglay, makikipaglaban sa karahasan. May mga biyan no, nagatuyo nga giyahan ang aton nga mga, especially no, mga Hindi matitidag ang first termer naton dira nga mga local chief executive may bakit may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya. para nung effectively no makapatuman sila sa mga pulisa kag ma-monitor nila no ang mga GAD principles sa ilang operasyon. Kinanglan naton mga bano nga magapatuman sang gender and development para ma-ensure naton nga tanan kita, tanan nga gender Pamuluan, magdesisyon, ara sang rights sa ato matagsa ka lahat sa kababaeng local government unit. sa ping sa ekonomiya, sa lahat ng pagtaon. Samtang mga biyan, ang ato naman yung Philippine Commission on Women o kung PCW nag-recognize no sa top performers naton sa 2024 gender budgeting. Babayan ko na may Ginpadunggan ang 123 ka government entities sa ilang gender and development budget performance nga nag-cover sa fiscal year 2024 sa isa ka seremonya ginhiwat sa Quezon City sang Damlaga. Kilala bilang women's budget ang GAD budget policy. Ang una mga bilang nga gin-introduce sa 1995, una gin-introduce sa 1995 General Appropriations Act o GAA. Nag-require nino sa tanan nga government entities sa national and local level nga mag-allocate at least 5% sang total budget para sa mga programa, aktibidad kag proyekto nga naga-address ang gender issues kag para man pasang karon or para ma-promote babayan ko, ang gender equality kag women empowerment. So for the past 25 years, ang pulisa no nagapabilin nga important feature sa annual GAA kag gin-reinforce ang Magna Carta of Women o kon RA 9710. babayan ko na may karapatan, may bakit may kakayahan, Sa giniwat nga seremonya, kayang-kaya ko, sinuwala. Gimpahayag ni PCW Chairperson Ermelita Valdiavilla na ang recognition ceremony is first of its kind. Pagluyag no sang komisyon nga padunggan ang mga ahensya nga nagpakita sang ilang nga commitment sa pagpatuman sang GAD pinaagi no sa ilang nga gender budgeting. Pahayag pa mga besang ato nga chairperson nga ang planning kag budgeting must always go hand in hand. Kung mga layunin, karapatan sa mga In underscore man niya nga moving forward ang recognition mga abyan hirap po kalusog ang wala na sa ulog sang compliance but hindi no nag-focus man sa pag-measure sa nga concrete improvement sa kabuhi sang kababainhan. ko na may karapatan, may bakit may kakayahan, malakas ang So ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Foreign Affairs, kag Department of Agrarian Reform sigawan. ang ginkilala mga top agencies na consistently no nag-oryara lakip sa top 10 of 14 categories sa GAD budget performance review. Ang government entities mga biya nag-cover sa line agencies, national government agencies, government-owned or controlled corporations, kag state universities and colleges o kon SUC. Ang media, So lakip diri no sa ginabasihan no o ang ilang nga performance gin-assess paagi sa
God budget allocation, lakip diri ang total God budget allocation sa client focus POPs, allocation sa organization focus POPs, attributed nga allocation kag sa God budget expenditures, lakip diri ang total God budget expenditures, client focus POPs expenditures, lakip man ang organization focus POPs expenditures kag attributed expenditures. Wala babaeng palaban ng hamon. So congratulations sa tanan nato no nga mga Sa'yo'y nananay. ahensya sang gobyerno kag tanan nga mga kin-recognize sang aton man nga Philippine Commission of Women or Philippine Commission on Women nga mga top performers naton sa 2024 gender budgeting. Kabay pa no nga ini magaserbe man nga inspirasyon no sa ibang paginaton nga mga ahensya sang gobyerno nga maghatag do sang igtalupangod mag-allocate sang budget para sa inyo nga mga programs, projects and activities sa gender and development. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:18 sa hapon, mga biyan sa aton nga pagbalik. Makaupo na nato ng aton nga espesyal nga bisita sa programa Babay Ka, ang aton nga Rap 7 sa ginahiwat bag-o lang nung September 2025 Psychometrician Licensure Examination. Pamatian naton mga biyan ang istorya ni Ma'am Arian Lay Segovia sang Iloilo Doctors College itan diri sa syudad sang Iloilo. Mga biyan magabalik kita sa programa Babay Ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of its ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tayo ng baboy and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:20 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka, kakakong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. As promised mga biyan, sa bunga hapon, makaupod na nato ng aton nga espesyal nga bisita, ang bugay naton gikandirino sa Iloilo. Ang nagpangpito mga biyan sa ginhiwat na September 2025 Psychometrician Licensure Examination. I believe no, yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita, si Ma'am Arian Lay Segovia. Hi Ma'am Arian, good afternoon and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, good afternoon Ma'am Arian. Kamusta Ma'am Arian? Nag-sync in na ba na sa imo nga isa ikaw sa mga top notchers naton sa giniwat nga Psychometrician Licensure Examination? Ma'am, yes, ma'am. So, pila na kaadlaw, doon kada bugda ko to, para makugyapon sa damgon mo. Pero nakasync in na, ma'am. Doon, aragit ang feelings na contented sa results.
Yes. What was your first reaction, Ma'am Arian, sa nabalaan mo nga wala lang ikaw nakapasar, no? Kundi isa ikaw sa mga top-notchers naton? Yes, ma'am. So, ang yung experience ko, ma'am, kay ari ko sa work, sa time nga nabalaan namon nga, nakapasar ako sa board exam. So, out na kami sa work, pero ang akong co-worker yung open niya ang link. Pinapakita nila ang ngalan ko sa letter S sa Segovia. Pero may nag-message sa akin nga ni Gako, nga Maria, top 7 ka. So, nagtibot man ako, pero ako daw, wow, top 7, nakasunod pa kita dito. So, overwhelming, pero it's a joy to celebrate siya together with my workmates din that time. Yes. Ma'am Arian, before kita mag-start ng ibang paginatong ng mga questions or before ko paglihatang ibang mga questions, no, pwede mo ba lang mapakilala ng imong kaugalingon? Taga-diin ba na si Ma'am Arian? Diin ikaw nag-elementary, diin ikaw nag-high school, kag ano ang imo nga kurso sa Iloilo Doctors College? Yes, ma'am. So, sa liwat, ako galit si Ma'am Arian de Segovia. And I'm born and raised dito sa Aro, Iloilo City. And nag-start ako from kindergarten until junior high school sa Central Philippine University. And then, senior high school ako for 2 years sa West Visayas State University. Wow. And then, nag-college ako sa Iloilo Doctors College as Bachelor of Science in Psychology nga course. And it's an honor kit sa ITC o sa Iloilo Doctors College kaya isa man ako pa scholar, ma'am. Kaya ang ako na mother is actually a clinical instructor sa College of Nursing. So, siya mismo nagkambal sa ako na gusto mo mag-inspira din sa doctors, maayo man kayo may sa psychology. That time, second choice ko pang psychology as a course. If passion ko get is music na. So, pero, bulit na kami man. So, na isang course niya, psychology. So, grab ko ang opportunity. So, you've mentioned, bali, kumbaga do second choice mo lang siya. Gusto mo tani nga ipurso ang imo nga interest sa music. Pero wala man ikaw naghinulsol nga amo ini ang imo nga napilian, Ma'am Arian, nga kurso. Wala, good ma'am. Nakibot na ko sa picture doon, nakita. Yes. Yes, ma'am. So, wala ako naghinulso, ma'am. Pero kay, before anything else, part na sa complete pang music. So, gusto ko gitani nga mag-major sa guitar, pero wala sa mga opportunities diri sa city or sa Iloilo that time. And nag-pandemic. So, it was really hard na mag-pursue pagkit kung gusto ko magawa sa Iloilo. Pero, ang passion ko sa psychology nag-start, may mga friends kit ako maghahambal sa ako na yan, kanami si Imo kali magpamati. Whenever we open up sa Imo, do are willing to listen. But ang foundation sa psychology is research. So, basi ba gusto na mag-pursue sa psychology ko na kulbaan, research ko lang po. Pero actually po, sa junior high school, isa man ako ka-special science na student. So, foundation na ginamon ng research. And then, ang interest ko dito nag-start. So, kapag ko, may research in psychology. Why not pursue it na? And, kanami man gyapon kay maskin ang course ko is psychology, I get to also pursue at the same time yung music man gyapon. So ari diri sa picture. Nag-join ako sa kinampang guitar solo. Ma'am, you've mentioned your mother is a clinical instructor dira sa IDC. Was it an advantage man para sa imo on your part, no? Nga ti ara ikaw nga parent nga into this kind man, no? O linyada man kumbaga no nga kurso or interest same sa imo? Yes, ma'am. Si mother ko, clinical instructor pero sa College of Nursing. So, lain di sa nga department sa College of Arts and Sciences. Pero hindi ko siguro passion gid na mag-proceed sa nursing. Yes. Pero marami man sa feeling kay si mama ko, of course, may mga values na bala na instill of Iloilo Doctors College. And I believe ko nga sa part of the mission of the school is may research din siya. So, kanami man sa si mother ko actually is also a teacher sa psychiatric nursing. So, diyan lang kami relate kay may psych man ang nursing. So, muna, ma'am. Ma'am Arian, pila ka mo nga mag-ululutod? Yes, ma'am. Tatlo ko yung mag-ululutod. Ang ako magulang, ang babae. Tapos sa mga ko lalaki, guys ko na pasok. So, what was their reaction naman niya sang nabalaan nila nga top-notcher ikaw? Ano ang ilang reaction? Nagilibion ba na sila? Kiti iban mo, pagkabalo nila nga top-notcher sila, nagasinggitan, nagahilibion. Ang imo nga parents or ang imo nga mga utod, ano ang reaction nila? No, grabe na kalipay. Makita ko. Before pa nga mag-go ang results, nagkipit na kami nga daan. So, after the results, why na kami kalipit? Pero siguro kayo sa anxiety, wala nga pagmula sa results.
dito na namo napagwa na TPI kami ni mama, ganun, no? Pero pag apod sa results mismo, ang feeling siguro na batsigan namon as a family is ang contentment dito sa nakuha namon yung results. And nakita ko ang joy sa ila. Ang manghod ko nga lalaki, very, very proud sa mama. So, is wala siya share sa iya ng mga feelings ng mga mga lalaki. For that time, no, kita ko kasi iyang excitement, ang kalipay, sa mga amigo niya, ginapabugal niya. So, it's a joy to share nga ang ako na nga experience sa ako tayo. Yes. Pero ma'am, hambal nila, no, before ikaw mag-enter, kumbaga, no, sa room or after mo magkuha sa exam, ara na ikaw feeling nga, ay, mapasado ko ni or mangitap na, sure, ikaw, were you expecting after ni mo mga magkuha sa examination, were you expecting nga madala ikaw sa top notchers or gin-aim mo bala ini? Sa amon review center pa lang, ma'am, ginahambalan na kami nga mag-aim higher. So, sa top notcher. Ito ako nag-review sa RGO Iloilo. Kanami sa amon review center man kay damos the opportunities for us to believe in ourselves at the time. So, may mga, araman kami sa mga mock boards mismo sa center. And then, fortunately, kabilaw man ako sa mga top. Pero I believe, kung may doubts, magyapon sa kabalingan. So, pagpa sa board exam, nagtulog ako maayo before the board exam. Pero ang nalipatan ko lang, ma'am, is magkaon sa pagkaon na hindi dapat pankos. So, ako lang ako sila. Kaya, siguro, what lang. Pero pagka first days ng examination, ang first exam ko, okay lang, ma'am. So, smooth lang siya. Physically, okay ako. Pero pagkahapon, nagsakitan ako siya. Sa second day exam, naglain ang akong pamansag. May lang, nakapokus na ako nakapokus na ako that time, pero inang pamansag ko na physically. So, kapudlay din siya. Pero, mayo kayo na survive ko man to ang hapon na. And pagka next day, hindi na ako dapat magsakit ang conscience. So, daw na akong iinom ng bulong, no? Just to make sure na okay ako physically. Pero sa last examination, which is ang sa second day, apat to ilo ako ng exam ng subjects. Pagkagawa ko sa room, nakasmile na ako. Kay wala akong regrets sa akong performance. Hindi lang ako sure kung makasunod sa top 10. Pero sure ako nga ginhatag ko akong best. So wala regrets. Ang muna lang ang happy ako kay nahupula ko na akong tanan. Yes. Ma'am, pila ka adlaw ang examination ninyo kag diin ikaw nga testing center? Yes, ma'am. So, 2 ka adlaw ang examination naman. Each day may 2 man ka subjects per day. Sa first day na kami nga ginitawag na developmental psychology, may abnormal psychology. Pag sa second day naman, ako ng industrial organizational psychology at ang psychological assessment. Ang pinaka-last na subject mo na ang pinaka-challenging, o pinaka-butlan sa tanan. And may 3 kami ka testing center dito sa Iloilo City. Ma'am, may ara sa Vista Hall, may ara yun sa John P. sa Gilya. And luckily, diri ako sa Quezano ICCC, sa city. Kaysa taga-city lang ako, ma'am. And very convenient na ang transportation. So, ma'am, do para gini sa akon, how na ito ka na isang smooth ng palatanan, ma'am, nga sa ICCC ako, that's really good news. So, sa PRC mismo, do ako nag-take some board exam. Yes. Ma'am, you've mentioned no about isa man sa subject na nabudayan mo no ang bali mo challenging, but and speaking of challenging, ma'am, no, ano nga mga challenges along the way no or sa mga naga-eskwela pa ikaw, I know no nga even kamo affected kamo sa COVID-19 pandemic. So ano ang mga challenges na inyo na experience no sa pila ninyo ka tuig sa kolehiyo? Yes, ma'am. So sa first 2 years of our lives, kay naapektuhan kami sa pandemic, so online siya. And then, sa third year, dito kami nag-start na face-to-face. One of the challenges with ma'am is that, syempre, we have to really adjust sa bagong online classes. Never pa naman experience before kami nag-tugtog sa college, ma'am. Pero, maayo lang man kami mga resources kami so we can pursue, and then maayo kayo i-implement ng pagka third year to fourth year na face-to-face. So those are the challenges sa college years na ma-adjust naman kami libat pag third year nga mag-meet other people, mga classmates na po, and mga programs sa school. Yes. And my challenges pa naman yun, ma'am, sa pag-after sa graduation. Kaya actually, ma'am, last year, batch 2024 ako na-graduate. So may 1 year ako na
pag-pulat before ako nag-take some board exam. Mhm. So after a year, after a month ng akong graduation, it's also fortunate and a blessing in disguise kaya absorb ako sa company kung din ako nag-OJT. Naging HR staff ako, human resources staff, or recruitment and hiring na officer. Until now, hindi rin ako gapon door, no? And it's a challenge to manage on time yet. Pag-abot na sa pag-review. Kaya syempre sa work, weekdays, we have to work there like 8 to 5:30. And then, I had to adjust yung study habits ko. Isang college, piligid ako ka-focus sa pag-iswila. May mga activities man ko outside school, pero ang hindi nga priority is para maka-finish no, sa college. Pag-abot sa after college, may ara na kita other priorities. Yes. So, naglain na ako study habits sa una, hindi ako pag-gusto sa kanta. Sa college. Dami kita mag-tour. Yes. Hasta, kung ano oras na kung ano oras na masugod ang klase. Pero sa nag-work ako, kailangan ko siya i-adjust. So, mga 4 a.m. ako gatuon before ako magsulod sa work. And then, pag-abot ko sa balaydaan, may mga times na kapuin na mismo. No? Yes. Ang work itself, hindi maging siya gano'n kabutlay o kabukan. Pero ang transportation, wala pa kapuli. So, sometimes it's mabudlay siya. So, kung pag-abot sa balay, gusto ko naman dahil magtuon, pero may mga times kita nga diretso tulog or makakuha na naman. Yes, I think no tanan nga mga estudyante and even mga working nato no nga nagapamati sa bunga hapon makarelate dira Mama Arian no nga gusto na lang ipahuway, gusto na lang itulog no right after nga mag-eskwela ko mag-ubra but along the way ma'am no sa pinanimo katuig no sa kolehiyo was there a time nga kumbaga nahambal mo sa self mo nga dumasuko ka na tani nga hindi ka na lang magpadayon? Yes, ma'am. Siguro, ang may isagit ka moment na start pa lang ako sa psychology. First year pa lang ako. Online classes though with my with one of our best professors, si Mr. Roderick. During his class, nag-mention siya nga, as a psychology student, you have to be holistically prepared. Emotionally, physically, mentally, spiritually, and everything else. Paghabat na sa mo mga words, ma'am. So, lang ko yung nag-breakdown sa klase. Nagpilipilan ako, pero kung kaya ko rin, holistically, like, different aspects pa sa akon nga, I have to really regulate yung mga ganitong pag-manage din natin sa ating health. No? Yes. So, it was that time na ba, kung kaya ko pursue, first year pa lang, ma'am, pero ako, sige, kaya ko rin. Sige, patayunan ko lang siya. And see, throughout the years kung paano ko siya i-manage. Since very active man ako sa mga organizations, sa school mismo, ma'am, naging vice president sa Amon Psychological Society. So, aside sa academics, may mga activities kami that we have to prepare, ma'am. Kung paano naman i-manage it, just to make sure man nga Amon niya society or Amon niya mga fellow side students sa IBC, that they will also treasure yung college nila ka years. So, muna siya ang itong moment nga nagumangkot ako kung kaya ko niya. Pero the rest of the years, second, third, fourth year, para magiging sa ako ng psychology. Yes. Pero ma'am, going back sa elementary and high school, achiever ikaw sa inyong eskwelahan? Slight lang, ma'am. Pero Basi hangkol ka pa, ma'am, ha? Sa elementary, sa CPU pa lang, ma'am, I graduated as salutatorian. But sa junior high school, still salutatorian sa SSC class, special science class. Since I was ko, ma'am, senior high school with high honors. Wow. And then, pagka-college, class, it's a batch valedictorian. Wow. Pero, may pressure ikaw nga nabatsagan before ikaw magkuha sa examination, Ma'am Ari. Kasi considering all your achievements sa life, no, isa ina sa ginanantaw, kumbaga, gina-assume sa mga tao nga makapasar ikaw or you will achieve sa kundiin man, no, nga path ang imo nga ginatahak. But, nakabatsag ikaw sa pressure prior nga magkuha ikaw sa examination. Yes, ma'am. May alakit sang pressure. Dapat do, siguro may mga standards na pala, may expectations na sa iba ng mga tao, of course. Yes. Pero, I'm grateful kay gabi ang akong support system when it comes to mga friends ko, sa family ko, na instead of that pressure from other people, na dito focus na ako sa support nila.
Matumduman ko pagani clearly, ma'am, sang first na mo nga diagnostic exam sa among review center na natawagan na nga ako nakasunod ako sa top 10 during that time. So, may mga top man na sa among nga review center. So, nagkato ako sa tunga. Pero grabe akong anxiety. Kaya bago, ayaw naman ta sa pressure, no? Okay? Ayaw naman ta liwan sa mga expectations sa given. Pero nagtulog ako sa isa ko classmates. Shout out ko na siya si Dana, no? Si Dana, so isa siya sa classmate ko sa doctors. Tapos nakita ko siya sa layo, nag-thumbs up sa akin. Nagdamangkot siya. Doon ang iya mouth ng gambal na, okay ka lang da. Amo na iya pamangkot mo. Okay ka lang da. So, ang feeling wala na. Despite kung ano man matabo, regardless kung ano ang results after the board exam, makapasar man, hindi man makapasar, or hindi man makatap, grabe ang support at foundation sa 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambal. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:41 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abiyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka, kaupo ninyo Marian Grace Eremiata. Pasensya no sa aton nga mga tagpalamati no sa 5:85 AM kag syempre sa mga naglantaw sa aton nga Facebook Live no, temporaryo kita nga nautod. Mangod man sa problema nato sa internet connection, but nonetheless mga abiyan, sa gihapon, kaupod nato ang aton nga bisita live sa aton nga Zoom, ang aton nga Rank 7 sa Psychometrician Licensure Examination si Ma'am Arian Lay Segovia. Sige ma, pasensya gid ha sa siniman nga interruption naton, but I would like to continue na sa akong nga question kay Ina. Mi-ar ikaw na batsyagano nga pressure no, considering nga tihalin sa elementary, high school, ikaw in even college, achiever, ikaw sa inyong eskwelahan. Yes, ma'am. So, grabe ang pressure from the people around me. May mga expectations yun, ma'am. Pero as I've mentioned po, ma'am, ang expectations sa mga tao around me, especially mga strangers, make ko siya as a support. Yes. Especially sa mga friends ko and my family. As I mentioned earlier, ma'am, gusto ko lang ihambal. Yes. Salamat ako sa isa ko pa friend niya si Dana. Because during the review session, kami sa top sa diagnostic exams naman. To that time, nabilong ako sa top, pero grabe ang anxiety katagpulba kay grabe naman ang expectations sa iba na wala naisip ko. Pero pag abot ko sa tunga, nagtulog lang ako sa friend ko na nakita ko siya na thumbs up, naghambal, nag-mount siya sa akin nga ba niya, kung kita lang na, doon ako muna nabasahan. When I feel at ease and contented, aside sa mga upload ko sa review ng mga classmates ko from doctors, may araman kong mga friends sa simbahan mismo. Sa Haro Cathedral, we have our friends sa youth ministry, kada ng Joan, kada ng Ellen, too many to mention, pero they were always there to just check on me. If I need, kumusta na ako, kumusta ako ng pag-review, and they make sure na sila to support. Ma'am Arian, ang ini nga achievement nimo no, diin nimo ini gina-contribute kasi sino nimo ginahatag ang ini pagid nga achievement nimo? So, aside sa akin family, aside sa akin man nga institution ng Little Doctors College, so gina-contribute ko ni ma'am sa mga tao na may mga mental health difficulties or mental health concerns when it comes to their mental health. As may anxiety, may mga depression. Because so we can see a very alarming again sa mga akuning nga mga statistics makita natin or data on of course the news na may mga kabataan na naapektuhan din ang ilang mental health. So as psychometricians and as mental health professionals, it is also our responsibility and also our passion to help those who are in need when it comes to their mental health. So amo na dedicate sa me
para ma-reduce natin stigma when it comes to mental health and open ang narrative that it's Yes. okay to talk about sa mga amunin nga mga situations for us to be more open to change it ang narrative when it comes to mental health. Yes. That's good to know, Ma'am Arian, no? And thank you, no, for saying this because may ara sa iba, no, nato nga mga kauturan nga until now, gina-disregard, no, ang ilang mental health. Mga balang sila nga depression lang na, anxiety lang na, hindi lang magpaminsarabat. May ara kita sa mga kauturan sakto ina, Ma'am Arian, no, nga kakadalman, no, nga they don't know where to go, they don't know sino ang i-approach nila, and kabay pa, no, this will serve as an eye-opener man, no, sa aton nga mga tagpalamati nga ginabaliwala ang ilang mental health, no, nga it's okay nga mag-seek sang help, no, it's okay nga mag-reach out ikaw sa mga tao. So moving forward, Mama Arian, no, ano ang imo nga plan, next plan after sang pagpasarniwan, even after nga naka-rank 7 ikaw, ano ang next plan nimo? Yes, ma'am. So, this time, syempre, dupat dahil talaga ako sa akong work dito sa Teleto Company, I enjoy my job as the recruitment and hiring. Kag ako man ay training officer. Kahatag kami sa mga seminars para sa amon nga mga empleyado. So, it's an honor kay subong nga mga nag-start ako work today na may initiative man kami sa mental health sa workplace. Mhm. So, still, akon nga passion gig na include dito sa akon nga work. And then, siguro ma'am, mapadayon din sa akon nga advocacy when it comes to mental health. Yes. May mga opportunities na pag-reach out ng mga organizations, Mhm. mga kakilala ko na they invite me to speak, Yes. say yes in our. So we'll be there for people to listen and to really hear their stories. Mm. Kaya, I think it's part of being also mental health advocate is to be more understanding, be more compassionate, and Yes. to just be kind. As a human being, di naman ma'am. So we have to really extend ang kindness sa kada isa. Yes. Ma'am Arian, nakita ko sa imo ka-positive gid ya sang imo nga aura, no. Nagapangakig man ikaw, Ma'am Arian? Siguro ba, kung kapatid ko, ganipos na ako. Kay, there might be words na siguro mapagwa na pala that might hurt other people. So, I prefer na mahipos na lang. Pero, wala pa man so far, ma'am. This past few months, wala pa man. Yes. Pero ma'am, ikaw nagakanta man ikaw? Sa simbahan nagakanta ikaw? Oh, yes, ma'am. Mm. Ako, ma'am. Serve ako as a choir member sa Escola Candelaria Choir sa Haro Cathedral. Yun, kaya pala si Ma'am familiar, no? Si Ma'am Ara dira sa aton nga Haro Cathedral. Pero Ma'am, for those, especially mga students nato, no, nga magakuha pa lang sang exam, not only no sang aton nga psychometrician licensure examination, but sa tanan nga examination, ano ang imo nga mahatag nga tips sa ila? Yes, for those students, syempre may ara dito sa anxiety. May kapulba bigyan ng mag-take sa kamo ng exam. Pero I believe that you have the courage to do so. I believe na may ara isang within you, may drive, and go take the risk, go take the chance, and mag-take sa board exam. For this, along the way, may mga challenges kita, may mga conflicts nga matabo, may feel, may mga times nga, ano kita sa pinakadalo na we will doubt ourselves. Mahambal kita na ayaw ko pagpila ini or mag-give up na lang wala. If ever you feel that, please know na you are capable. I believe that basta na may setbacks, you can reach this goal of yours. Because I know it's not only for your family or for the society as a whole, but it's also for yourself. So just keep believing sa imo kagalingon and also please take good care of your health. Yes. I want to emphasize sleep is essential. Kung mga times may mga students kita na tumulaw sa pagtuon. Pero actually, siyempre, kung magtulog kita, it also helps our memory. So sleep, eat well, eat healthy food. After na lang sa board exam, siguro ma-celebrate ka magkaon-anli. Pwede ka man ka-anli before the board exam. Just to make sure na you deserve man to celebrate yung mga small wins. Yes. For ang progress. Makita man natin ang progress natin sa pagbuon until we reach yung board exam. Yes. Celebrate yung mga little progress. Yes, Because it's correct. still progress.
Yes, marami na, no? Marami ang habal mo, ma'am, nga even small wins. We need to celebrate that because nakita na to nga effort na to. Along the way, nakasacrifice kita something, no? And we need to celebrate, especially, no? Kung may ara kita sa mga kadalagan sa aton nga kabuhi. So, nakabalik na ikaw, ma'am, sa Iloilo Doctors College? Yes, ma'am. Oo, mabalik ako dili. So, na-meet ko na ako ng mga ang administration, of course, ang College of Arts and Sciences nga department, spearheaded by Dean Amarante. So, grateful din ako sa akong department, and especially the psychology department, and sa administration. Grabe na support na namin kitilang ngirit sa patibat sa ako. No? So, it's a joy. A joy din na i-share ang amo nga blessings sa ito. Yes. And before I let you go, Ma'am Arya, no, basi miluyag ikaw pasalamatan or i-shout out, take this time nga i-mention sila sa mga hapon. Yes, kagita na mention ko ang mga few of my friends. Pero dahil ko lang, shout out man sa ako ng mga workmates dili sa dalito company, the HR department, kani Ma'am Mel, kani Ma'am Aubrey. So, tanis na kami nagmang pero pala ano nila, grabe man na nila support sa ako, no? And then also sa Escola Candelaria Choir, especially kay Ninyo, kay siya siya nag-oversee. Kay head man ako ma'am sa choir that time, I have to focus sa board exam. So, may isa akong choir mate nga nag-ambal man ng Aryan, sige ako na bahalat dili. And then sa ako mga friends, sa youth yung friends, sa high school mga friends, kandi Ash, sa senior high school mga friends, kandi Dorleen. Also, one of my best friends sa senior high school, si Dorleen, is also now a registered psychometrician. So, pag kami nagbuwa sa board exam, ang ginashare mo na mo, no, ang mga experiences with one another. Sa mga friends ko sa doctors, and then what different pagkit ng mga organizations that I've been with. So, thank you so much sa inyong shout out sa inyo. Yun. So, friendship goals, bigyan na inyo, Ma'am Arya, no, sa iwawan nga friend, now no, mga registered psychometrician. With this, Ma'am Aryan, thank you so much, no, for giving us your time, no, and once again, kami din sa Radyo Pilipinas Iloilo, naga-congratulate gid sa imo, no, and kabay pa, hindi ining last time nga makaupod ka namon diri sa amon nga radio program. Yes, ma'am. Looking forward, ma'am, sa more next time. So, thank you, good ma'am, for this opportunity. And I'm glad to share my story, ma'am. Thank you for inviting me. Yes. Thank you, ma'am, and God bless you. Madamo giga salamat. God bless you too, ma'am. There you have it, mga biyan, si Ma'am Aryan Lay Segovia, ang aton nga rank 7 sa psychometrician licensure examination graduate sang Iloilo Doctors College. Karapatan sa mga biyan, madamo si Ma'am Aryan no nga ginpang mention kaina. Agluyag ko no i-highlight ang isa sa mga ginhambal niya no nga believe in yourself. At ang isa pagili no nga luyag ko man i-highlight mabali Ma'am Arya no, it's okay no nga may ara sa mga times nga maka-experience kita sang setback sa mga problems along the way, but all you need to do is to believe in yourself. Manami no nga ini nga halambalan nagahatag, nagaboost kumbaga sa ato no sang self-confidence. Ang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Kabay pa mga abyano sa sininga edisyon sang ato nga programa Babay Ka, madamo sang mga na-inspire sa istorya ni Ma'am Arya. Anabi ilang do amoning mga guest nato no nga positive aura pag makashare no sa aton sang manami nga mga halambalan. Maayong hapon sa aton nga mga tagpalamati, especially no sa mga nagabantay sa interview naton kay Ma'am Aryan. Hello kay Ma'am Aubrey, kay Ma'am Ellen, kay Ma'am Mel Melissa, kay Herns Lee Segovia, si Ma'am Majel. Pasensya na no kung sala ang pagbasa ko sa inyong pangalan, but thank you so much sa inyo nga pagtutok sa bunga hapon. Ang bal ni Ma'am Eileen, our best girl, Arya. Grabe no ka nami sa feeling na wala lang ikaw nakapasar, but you even top no sang aton nga examination.
I'm sure no proud parents gid ini kag syempre ang iyang mga utod kag family members or even relatives kag sa IDC no, I'm sure proud ini sila bangod nga may napatubas naman sila nga another naman nga top notch. Amo nino nagapakita nga ang mga universidad, ang mga eskwelahan naton diri sa Iloilo City or sa Iloilo hindi lang basta-basta. Kung sa padamo-damo lang sa mga top-notchers, wala nagapaulihi ang mga eskwelahan diri sa Western Visayas. So congratulations kay Ma'am Arian tag sa tanan nga mga tawo nga nagabulig sa iya sa simbahan man, sa eskwelahan o sa iya nga komunidad. Congratulations man sa iyo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:55 sa hapon. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Maayong hapon man no sa akon nga mga kauturan sa aton nga mga friends and classmates ang high school nga nagapamati subong nga hapon sa mga classmates naton sa college and even elementary. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon. Mga biyan, madamo man nga salamat sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Loy Kaipa kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Babae Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng